program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aquaparm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulan, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Okay, maray na aldaw mga tugang, maray na aldaw probinsya ng Sorsogon, maray na aldaw mga kaberks. Yeah. Yeah, just maray na agatabi sa lahat ng listeners, viewers and sa ato na programang Fight Sana. Yun, yeah. Maram na, no? Fight na fight kita. Fight na fight. Again, just maray na agatabi sa mga listeners and then sa bilog na Sorsogon. Good morning, tabi sa Indo Gabos. Good morning man sa Gabos na naghihiling sa tuyang live sa social media sa Facebook page Can Bicol TV Sorsogon. Yun. As in, mahiling mga sa YouTube channel. Talagang ko na sinasabi nga ni natin, saan man kayo dako ng mundo, kayo ay mararating namin. Yan, saan man kayong dako ng mundo, isipin ninyo, nandito kami para sa inyo. Batog na naman kita, no? Anyway, Lunes na naman. Lunes na naman. So, ito yung araw kung saan maririnig nyo, makikita ninyo ang aming mga kagwapuhan. No comment. Akala ko ba eh. Anyway, so, ayun. Nandito tayo ngayon para at least makapagbigay sa inyo ng kunting kaalaman, kunting ideya, o kung ano pa man ang pwede ninyong iparating sa amin. Please feel free to send us comments or reaction or whatever na pwede natin pag-usap-usapan ngayong araw. Message lang kayo. Huwag lang problema sa pera. Ayun yun, pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo ng problema pagdating dyan. Kaya kung pagkakakitaan, pwede rin naman. I-message nyo kami. Sama-sama tayo dyan. Basta ganyan ang usapan. Anyway, Kap, Lunes na naman, Happy Fiesta pala sa Barangay Pangpang. Oo nga, no? Barangay Salvacion West and Barangay Salvacion Bacon. Oh, yung Rizal ba? Kasama sila? Hindi naman yata ang hindi naman? Pati na boy. Kasi ang patron Nuestra Señora de Salvacion. Salvacion. Di sa lahat ng mga barangay na igwasin patron na Nuestra Señora de Salvacion. Yan, happy fiesta tabi sa Indo Gabos. Naway makarating dito. Ano ba yan? Ibusuman. Masaya na tayo. Yun. At saka Bekenemen, sabi nga nila, yung mga handa dyan. Sabi, bawasin na. Oo. Kahapon pa lang sa San Lorenzo. Fiesta man? Oo, fiesta man sa San Lorenzo. Anyway, happy fiesta sa Gabos na may fiesta. Anyway, tapos na kami. Oo nga, tapos ng sentro, ano? Basta sa lahat ng may fiesta. Saan man dako dito sa Sorsogon, happy fiesta po sa inyo. Oh, yun. Okay, Kap. Yes. So, sabi nga ni Lunes na naman, balik na naman kita sa tuyang programa. Ang programang maski anong oras, maski anong bagay, fight sana. Fight sana kita. Yes. And pag-ulayan tayo ngunyan, Kap, inibaga na sabi nga ni Linda na halos bagan di ko Ano yan? Bagong post naman, isang teacher binaril ng estudyante dahil lang sa grades. Nung last week naman, isang estudyante binaril ng dating kasintahan. Wow, Jesus, masakit sa ulo. Oo, ang usapan dito, yung yung seguridad ng eskwelahan pagka ganyan. Ito yung isang kwa natin. Ito yung dapat natin magkaroon tayo ng konting diskusyon. Yan, oo. Ano ba ang pwedeng gawin ng eskwelahan and then ng community
Ano ba, isang tanong ko yon. Pangalawang tanong ko, yun ba na baril? Bakit nakapasok ba yun? Sa loob ba nangyari yun? Pinasok mismo sa Ayan. classroom. Ano ba ang kuwan? Ano bang security measures na in place sa mga eskwelahan natin ngayon? So, yun lang naman. Dalawa lang naman. So, para at least, ma-assess na natin ngayon. Ayun nga, minsan may nangyayari na saka tayo gagawa ng paraan. Pero ang alam ko, may mga eskwelahan, in fairness sa lahat ng eskwelahan, may mga eskwelahan, may nagbabantay din. Kaya lang, itong tanong ko, bakit nga nakapasok yung tao na yon sa school mismo na hindi na-check kung may dala ba siyang patalim o yung baril? Kasi ang ayon sa report, parang sumabay yung yung perpetrator o yung bumaril, sumabay sa karamihan? Oo. Yung biglang yung buhos ng tao parang tinaon na labasan. Bawi na yan Bawi na yan. Inopen yung gate. Doon naman biglang sumalisi. Pero siguro may ko naman yun dapat may countermeasures ang mga eskwelahan nun. At the same time, kung pwede mag-augment ang mga barangay, kasi dapat naman talaga, since na nasa community ang eskwelahan, dapat naman talaga magkaroon niya ng ito siguro panahon na rin, sayang lang din may nagbuwis ng buhay, pero dapat mayroon yang kasama, yung hindi lang naman ang school alone, dapat yang kasama ang barangay, lalo na kung may mga senior high school na. Oo. Kaya nga parang hindi mo ma-imagine, parang mahirap tanggapin na sa isang iglap. Yun ang dahil lang dun sa grades, dahil lang sa hindi pinasa ng teacher, nagbuwis ng buhay yung isang kawawang teacher natin. Oo. So, ano yung prevention? Ano yung gagawin natin para hindi na maulit yun? So, sa amin naman side, tamang-tama din naman to sa atin, ang manera kasi pag sa mga school, ito, manner kung paano nila hinahandle yung mga ganyang situation. Pag nagkakaroon ng problema sa school, within sa school, ang nag-aayos niyan, syempre yung school. Pero pag hindi na naayos yan, outside the school, sa community na, ang nag-aasikaso na niyan, ang barangay. Kaya dapat mahalaga po ang coordinations ng dalawa na yan. Kasi pag hindi maayos yung naging communications ng dalawa na yan, magkakaroon tayo ng mas malaking problema. Oo. And yung nabanggit mo yung ugnayan ng barangay at eskwelahan, dapat ito ba kasama ito Kap sa yung sa papel or na dapat gampanan ng PTCA? Dapat kasi ang mga SPTA community yan Ang mga officers niyan nandyan din nakatira sa isang barangay. So dapat ang SPTA, ang school, and then ang barangay, mayroon talagang close coordination para at least hindi lang sa sinasabi natin na pag may activity katulong yung community o katulong ang school, pero dapat sa lahat ng aspeto, since na ang barangay, since na ang school ay nandyan sa community o nandyan sa barangay, kailangan pa rin magkaroon ng close coordination. Kasi pag wala, pag failure o parang sabihin natin na ito yung barangay, o ito yung barangay, ito yung barangay, nandito yung school, kahit anong sabihin natin, na kahit na mayroon itong sariling organizations, national government to kasi mayroon tong mga opisyal. Pero kahit anong sabihin nito, na nandyan, na enclosed naman sila, hindi nila pwede sabihin na wala silang pakialam dito sa community. Hindi nila pwede sabihin na hindi sila pwedeng pakialaman ng nandito sa community o ng barangay kasi nandyan sila sa barangay. May mga ganong sistema kasi na porket sarili nila, porket nandyan sila sa loob, parang untouchable sila. Kumbaga, wag nyo kaming saklawan. Parang ganon. Parang ganon. Pero ang tanong ko nga, paano naman sila nakakapunta dito sa area na to kung hindi sila makikipag-coordinate? Pag may problema sila, pag walang tricycle, sino tinatawag nila? Pag mayroong mga problema outside na hindi na nila kaya, sinong tinatawag nila? So, di ba?
So, ito lang ang gusto natin i-emphasize. Hindi kayo o hindi ang mga eskwelahan ay pag sinabi na nandyan kayo, wala na kayong pakialam sa labas. Alalahanin po natin na lahat ng eskwelahan o lahat ng estudyante natin ay galing sa labas. Ibig sabihin, galing sa iba't ibang barangay yan. Kung walang pumunta dyan, wala rin naman kayo tuturuan. Kaya, at saka tama yun kasi sa karamihan ngayon, yun ang nangyayari parang sa mga school na parang minsan nga kahit tanod na lang yung nandyan sa gate, parang naiirita pa minsan yung mga teacher. Bakit niya parang binabantayan kami dito na yung iba tuwan-tuwa naman kasi hindi makitid ang utak noon. Ibig sabihin, nakakaintindi niya ng community relations. Pero ewan ko ba, di naman to lahat eto, bato-bato sa langit. Ito nangyari kasi, paano natin masusolusyonan yung ganong situation? Na tulad yan, paglabasan, talagang volume ang tao. Pag-uwian, yes, volume. Pagpasukan, ganun din. Paano natin masusolusyonan yung ganong situation kung wala tayong augmentation galing sa labas? Pero siyempre, sabi nga nila is pag malaki yung eskwelahan, mayroong security guard. Ewan ko lang sa iba na malaki din, pero hindi naman kaya mag-provide ng security agency. Oo. At saka karamihan naman ng may security guard private school. Oo, pero pag public bibihira naman. Oo, kaya nga. Pero ito ang tanong ngayon. Sa pamunuan ng DepEd, how sure ba o paano natin masisigurado na ang mga estudyante na kuha natin sa kanila talagang masasabi natin na ligtas sila sa loob ng... Yung in-entrust natin sa in-entrust. Paano natin masasabi o masisigurado na yung mga estudyante natin na in-entrust sa kanila ay sa loob ng paaralan ay siguradong safe ang mga tao, including yung mga teachers at saka non-teaching personnel. Oo. Parang ganun na kasi sabi nga nila yung eskwelahan daw, yun ang pangalawang tahanan ng mga bata. Pangalawang yung mga tahanan. teacher, pangalawang magulang. Pero, paano nga natin kung magkakaroon ng failure between school at saka sa level ng barangay? Saan pupunta? Or just in case mayroong problema, sino ang pupuntahan or saan sila pupunta kung may mga ganitong situation na? Antayin pa ba natin na magkaroon ng ganitong situation para lang tayo mamulat sa katotohanan na hindi pwedeng untouchable ang mga eskwelahan, na hindi pwedeng pakialaman lalo na kung involved ang tulad ng ganito o emergency? Ano yung gagawin? So, ito yung kuha natin, ito yung mga nakikita natin to dito sa Sorsogon. Ano yung gagawin ng mga school heads and then ng mga SPTA, and then kung gusto nila isama yung barangay, ano yung gagawin nila para makapag-come up ng mga ganitong solusyon para hindi mangyari dito sa Sorsogon? Exactly. At saka yung minsan kasi yung kahit gustong hindi makialam ng barangay, kasi nga sabihin natin na asiwa yung mga teacher, ang kaso lang niyan yung mga insidente. Halimbawa, sa loob ng eskwelahan may biglang inatake na teacher o estudyante. Pag hindi nakialam ang barangay, sasabihin, wala namang kwenta yung barangay, tulog sa pansitan yan. Parang ganyan na Yun nga nagiging situations natin Pag hindi mo pinakialaman, unrender kwenta sana, wala nga yung pakialam ng mga barangay opisyal o mga barangay tanod o whatever. Pero kung sila nagsara ng pintuan para sa barangay, ano ang gagawin mo ng mga barangay opisyal kung sinaraduhan ka? Anong gagawin natin pag ganun ang situation? Parang sala sa init, sala sa lamig. May mga ganun kasi situation na ang akala nila porket nandyan sila sa loob ng eskwelahan, hindi sila pwedeng
pakialaman. Or hindi, what I'm trying to say, hindi naman nakikialam ang barangay, ano? Hindi ba sila pwedeng pagsabihan na ito dapat, ito ganito, ganito? Parang, ano bang tawag doon sa isang isla na walang nakikialam? Parang may sariling gobyerno. May sariling gobyerno. Pero kung ganyan ang sitwasyon, pwede naman natin dalhin yan sa isla para walang makialam sa kanila. Sila-sila lang din. At saka talagang ano yan, walang itinayong eskwelahan na walang barangay na nakakasakop. Ayun nga eh. And then, yung, ito lang naman, wait, may alam tayo dito sa Sorsogon. May alam tayo na ganyan hanggang ngayon. Ewan ko lang, sino bang malapit-lapit dito somewhere in Bacon District? Nangyayari to. Sino bang malapit-lapit dito sa East District? Nangyayari po ito. Kaya, sa West District, sa East District, sa Bacon, nangyayari po ito. Ito ang reality. Ako na magsasabi sa inyo, mga kapaitsa na, mga kabarangay, nangyayari po ito sa mga barangays. Lalo na yung sinasori sa word na giti-gitiun man ang mga kapitan o giti-gitiun man ang mga prinsipal, nangyayari talaga yan. Pero, ano yung gagawin natin? Para yung mga kagiti-gitian na yan, lain na mangyari para at least ang common goods ng barangay at saka ng school, kasi nandyan yung mga bata in-entrust sa atin yan ng mga bata, so dapat maproteksyonan natin yan. Pagpasok nila, paglabas nila, even yung mga teachers dapat safe din sila nakakauwi kasi isa din sila na pumapasok sa eskwelahan. At saka ito ang sinasabi nga natin na yung relationship ng teacher sa mga opisyal dapat mantenido yan. Na ganyan. Kaya nga hindi lang yung GPTA ba yon? SPTA na ngayon. SPTA na. Yung SPTA na. Nagbago na. Ganyan ang ang kalakaran na yung SPTA ngayon, ano ba yun? Sobrang minsan din ng mga SPTA wala na rin pakialam sa mga kuha nila sorry naman sa mga sinasabi natin sorry naman ang tatamaan nito, pero ito nangyayari minsan. Ang SPTA din, kasi mayroon din silang organizations, minsan hindi kulang na rin ang kanilang close coordination sa school mismo. Gumagawa na rin sila ng kanilang mga trabaho, kanilang mga projects na hindi lang sila nakikipag-coordinate sa school. And then pangalawa, gumagawa na rin sila ng mga projects na hindi rin nakikipag-coordinate sa barangay. So, hindi natin magagawa ang isang bagay kung wala ang coordination o tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito may point pa dito na gustong ihapot si Maki. Sabi niya, saro pa nakahaputan dida, sino ba may pananagutan sadto na pagluwas pa lang sa gate sin eskwelahan, kinursunada, binungag, sin outsider, or minsan estudyante man, nangyayari pa yan dili sa Sorsogon. Actually, nag-viral pa. Nag-viral, Pero ito na nakita, nag-viral na estudyante, binugbog. Nakita ko yun. Outside na ngayon may nakita ko na nasa loob ng eskwelahan. Pangalawa, may nakita ko na outside eskwelahan. Ay, tama. Itong babae na ginurunutan sa loob ng classroom. Nasa loob sa classroom. Tapos tinurutadyakan, tinarabangan. Inipaan saro sa sa kaupos yung diniscuss natin. Okay. Kung wala ngayon nangyari sa tura, man nga kita gigibuon. Lain na mo tabi. So niya, na-trigger ang ganong situation na ito talaga nangyayari talaga to sa loob at labas ng eskwelahan. At saka pag nangyari sa labas, makasabihin ng mga teacher, hindi na naman saklaw yan. Sa labas na ng eskwelahan yan Yun ang masama. Yun ang masama. Kasi kung pumapasok yan, sabay pumapasok yan sa inyo sa loob ng eskwelahan, alam nyo naman na itong tao na to, itong bata na to may alitan, dapat sinusubaybayan nyo na yan hanggang sa paglabas. Ang sasabihin naman nila, kuwan lang baka sabihin naman nila, nasa labas na ng community yan yun ang tanong ko sa inyo. Bakit during the time na nagkakaroon kayo ng kung anong activity, hindi kayo nakikipag-coordinate sa barangay, ngayon na may problema, makikipag-coordinate kayo? Yun. Yun. Kaya sasabihin ko, eto lang, hindi lang naman yan
mayroon pang facilities sa loob ng eskwelahan na dati, ginawa yung facilities na yan with the barangay, pero ngayon ay ipasok sa loob ng eskwelahan yung facilities na yan, ayaw na paggamitin ng barangay. So may, alam nyo naman kasi tayo umiikot sa Sorsogon umiikot tayo kung saan-saan. Ito naman mga reality ito nangyayari. Ito ang sinasabi natin na, ano ba ang dapat nating gawin na mga barangay official, mga official sang DepEd at saka official ng SPTA para magkaroon tayo, mag-come up tayo ng solusyon para yung mga nakikita natin na viral sa mga social media ay hindi mangyari sa ating barangay. Kasi hindi pwede na doon naman yung nangyari sa yun nga, sa area na yun. Hindi pwede gano'n. Ang natin na pag gano'n, baka sasabihin lang, halimbawa, nangyari, pumuntang parents, binugbog, tatanungin, saan ba nangyari yan? Doon na niya sa labasan, ay hindi na namin saklaw yan kasi sa labas na. Pero kung may proper coordination sa barangay, malamang, maaagapan agad yun. Yeah, syempre, kasi tulad ngayon, ikuha natin, kahit na halimbawa sabihin mo na autonomous bang tawag nun, na parang hindi ka pinapakialaman o parang hindi pinapakialaman yung mga school, pero sabihin naman natin na mayroon din kayo dyan sa organizations ninyo sa loob. Pag nandyan kayo sa loob, nandyan talaga yan, pero lalabas, papasok yung mga estudyante natin, papasok din, pupunta rin yung mga barangay, pupunta rin yung mga teachers, papasok din sa eskwelahan Ang gusto mangyari lang natin dyan, gusto lang natin na masigurado na yung mga mag-aaral natin, mga estudyante at mga teachers, pumasok sila ng ligtas, dapat pag uwi nila, ligtas din silang makakauwi sa kanilang mga tahanan. Yun ang sinasabi natin na dapat sabi nga natin, yung tiwala ng magulang nandyan, basta nakapasok ng estudyante nila. Nandyan pa rin sinasabi natin na proper coordination. Yes. Let's say tumawag yung mother sa teacher, ma'am, pumasok ba ang anak ko? Ay, wala dito ang anak mo. Yun. Pero dapat ini-inform na ng mga magulang o ng mga teachers kung hindi pumasok. Kasi malay natin, yung estudyante na yun nagpaalam na papasok pero hindi naman pala nakarating sa school. At least magkaroon na sila ng usapan ngayon ng between family o yung magulang at saka yung teachers. Nasaan ba yung anak ninyo? Kasi wala hanggang sa oras na to, wala naman po hindi naman pumasok dito sa eskwela natin. Oo. At saka kung sabi nga natin, kung meron tayong proper coordination sa barangay, mismo yung barangay na ang pwedeng itap nila na pakihanap nga nito diyan sa mga, kasi 'di ba karamihan ng yung school, yung tabi-tabi diyan may bilyaran, may tambayan. Ay, reality yan. May mga gano'n na bilyaran, may mga may minsan nga may inuman, may pulan. May mga gano'n talaga na barangay na mayroong mga ganyan na pasugalan malapit sa, sorry naman ang word na pasugalan mayroon talaga. Mayroon dyan na malapit sa eskwelahan, within the radius ng eskwelahan, mayroon dyan mga pulan o bilyaran. Yun ang masama kung hindi naman nakikita ng mga barangay opisyal. Yan. Ang isa pa dito, kung merong ganyan at nai-report agad, na-actionan na sana ng Sana. Barangay. Bawa sasabihin, tiya, haranin ka sa eskwelahan, bawal tabi bawal magbenta ng sigarilyo sa mga estudyante. Bawal naman talaga yan nakikita nagbubuto-but ang mga estudyante. Maratitunon pa. Bakod lang ang pagitan. Sasabihin, raman nga kami sa laog. Pero sa bisinite, sa school. Baka tulitriste baga mga tugang paghilingon. Kaya nga gaano ka, napot sa emo, gaano talaga kaimportante an communication or sabi nga relationship sa barangay council ng eskwelahan para sa imo kay may arantaman po igwa dyan ning may senior high na di ba ang pamurayan as in nakulaon niya na dyan na elementary school sa ining
ano ba yun Pamurian Integrated School. Ang PIS. Parang sa ating dalawa din. Dati, nung tayo nag-umpisa magka-tandem sa programa natin, usually na ginagamit mo ay Bicol. Lahat naman ng listeners natin, yung mga listeners natin, hindi lang naman Bicolano. So, paano yan maiintindihan ng mga listeners natin na nasa Manila? So, that is isa yung communication barrier. So, now, di ba nagtatagalog na tayo? Oo, yun. Mga Englisheran tayo, as a partner of Mac. Yung ganun yun. Communication pa rin yun, mga nanong tawag natin, mga kabarangay na lang kasi nasa barangay ako. Communication yun. So, now, ang tanong mo is, paano ba natin? Ulitin mo nga, sir, kasi carry over ako dun sa... Hindi, ano yung tanong mo? Anong tanong sabi ko, yung paano, importante ba or mahalaga ba yung communication or relationship ng mga school teachers or head sa barangay council? Ako, basic. Kung sa atin nga na dalawa dapat maayos ang communications natin para makadeliver tayo, makapagbigay tayo ng tamang information para at least gagamit tayo ng Tagalog. Kasi hindi lahat ng mga listeners natin ay nandito sa Sorsogon. So naayos na natin kasi Tagalog na tayo eh. Pangalawa, sa mag-asawa, kung walang proper communication, coordination sa mag-asawa, wala rin naman sa isa yung pagiging mag-asawa. And then pangatlo, parang kinuha na natin, from bahay sa community. Halimbawa, tayo naman, since na nandito tayo, programa, binalik natin sa bahay, and then community. Ito lang naman ang masasabi ko. Basic lang ito, personal na opinion ko to. I-correct na lang tabi ako sa mga dalubhasa na mga mas matibay sa aton. Pero ito lang ang basic na dapat natin maintindihan. Na maski din ka man lupalop sa Pilipinas, thank you, kahit saan kang lupalop ng Pilipinas, dapat marunong kang makipag-cooperate, coordinate, cooperations, makipag-kapwa-tao kung saan ka man nakadestino. Tama ba ako? Yun, oo. Hindi lang kapwa-tao. Yung pinag-uusapan na dito ay yung more on security. Yeah. Yun, more on mga, sabi nga natin, pagpapahalaga sa mga mag-aaral. Tulad nito, gagamitin natin to na example na nito ng mga binibini. Malapit ang eskwelahan dito sa atin, sa studio natin. Pero nakikita natin may mga uniform sila. Pero kahit na nasa labas sila, makikita natin na secure sila through paanong paagi. Paglabas mo dito sa street na to, mayroong CCTV dyan. May mga CCTV dyan na nakalagay. Iyon naman ay hindi pa yon nasakop ng eskwela kasi nasa labas pa. Pero ang city government naglagay ng mga CCTVs. Hindi lang naman yun dahil sa traffic. Maraming gamit yun. So, ngayon, lahat ng sasakyan, kung magkaroon man ng emergency dyan, mabanggaan o whatever, makikita yan kung sino may mali o kung sino may gawa. Ayun. So, sa i-level naman natin sa barangay, dapat din, pag nasa barangay yung eskwelahan, kasi community yan, part ng community yan, dapat ang mga barangay naglalagay din ng mga CCTVs kung kaya na nila. Kasi minsan ang budget kung hindi, totoo naman. Kasi kung minsan ang budget talaga nagiging problema din. Kung hindi pa nila kaya, dapat mag-augment sila, maglagay sila ng mga barangay tanod, lalo na pag oras ng pasukan, and then oras ng uwian ng mga estudyante. Ayan, oo. Natawa lang ako sa sinabi mong budget, mga kaibigan, yung budget ng CCTV. Sa totoo lang, mga kaibigan, an amount of 17,000. Pwede na. Meron ka ng apat na na CCTV cam. Okay. Isang set na yun. Kaya hindi naman siguro kalakihan yung kahit unahin muna ang apat na na CCTV. Kaya lang pag naglagay ka ng CCTV at hinarap mo sa eskwelahan, tingnan mo, binabantayan pa tayo. May CCTV na, baka mamaya i-report tayo na maaga tayong umuwi at late na tayong pumapasok. Bahala na sila doon. Basta ang perimeter, ang dapat nasa labas, nasa main highway o nasa kalsada, nasa labasan ng mga estudyante, dapat may nakatutok dyan na CCTV. In and out, dapat meron. Kasi kung ano man ang mangyari dyan,
Ito ang iniisip ko na kasi anticipation na kung anong possible na mangyari. Kasi tulad nung una, ito halimbawa natin, may mga estudyante na tumatalon sa mga yung pader. May mga estudyante na gano'n na tumatalon sa pader. Minsan may mga estudyante rin na hindi sila pumapasok pero nandun sila sa area. Na area lang. Tumatalon sila sa mga pader. Kung halimbawa pagtalon nila and then na aksidente, sinong sisisihin nun? Yun lang naman. Accountability ba? Sino ba ang sisisihin ng estudyante natin? Alam ng mga magulang is pumasok. Pumasok nga. And then ngayon, along the way, hindi natin alam, yun, tumalon sa gate, na-aksidente. O sinong sisisihin natin? Kanino pa ang kapabayaan? Now, kung halimbawa... Sa akin, possible na hindi sa'yo. So, pag lumabas yan ng eskwelahan, sa perimeter nila, ang may jurisdiction na yan is yung barangay. Kasi nandyan yan sa area Kaya nandyan pumapasok ang barangay, nasabihin man natin na minor de edad ang mga anak ninyo, minor de edad ang mga estudyante natin, pero pag lumabas yan sa oras ng eskwela, sa oras ng pag-aaral o klase, pag lumabas yan na naka-uniform yan, ang dapat na magsita na dyan ay ang mga barangay officials na o tanod. Kasi nandyan yan sa, sa loob na dapat ng eskwelahan yan. Bakit itong 2 o 3 na to nandito lang sa tabing sulok nag-EML dahil lalo na kung may free wifi ang isang barangay. Ayun. Ang ano nga natin dito, yung security. Tapos yun nga sample nung binugbog ng mga outsider. Yun nga. So, diyan na sila tatawag ng assistance sa barangay. Mabuti kung tatawag. Paano kung sabihin nila sa magulang, hindi na namin yan saklaw dahil sa labas na ng eskwelahan. Yun ang masamang punto doon. 'Di ba? Ang masamang doon is hindi lang masama, talagang sasama ang loob sasama ang loob nung magulang. Dahil tiwala sila na papasok yung bata, tapos yun ang nangyari pag uwi, groggy dahil bugbog sarado. Yun. So, hahayaan ba o hihintayin pa ba natin na isa sa mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan pag uwi sa kanilang mga tahanan ay groggy na o dami ng lata o na anuman ang tawag sa to, marami ng pasa dahil sa binugbog ng mga kaeskwela niya? Papayag ba tayo doon? So now, sa tingin ko, nangyari na to sa iba't ibang areas Pero anong gagawin natin ngayon dito sa city para at least mag-come up tayo ng solusyon para yung mga nangyari sa ibang lugar hindi na mangyari dito sa atin. Oo, yun nga. Kasi ang sama sa loob nun na... biruin mo. In-interest mo ang mga anak mo sa eskwelahan. And then minsan doon sa loob nagkakaroon ng fist fighting o away. And then paglabas naman nila, minsan yung kaaway niya na nasa loob, tumawag na ng mga tagalabas. Paglabas, yun, nandun na yung sasabihin na pagtulong-tulungan. So, masakit yun. Para sa magulang na nagpapaaral, bakit nangyayari to o nangyari to sa anak niya? Ayan. Okay. Sige lang, Tabi. Okay. So, meron tayo munang ipapasok na flash report, Kap. Yes, mula kay Papa Maki. Maki na. Gomez pa. Okay. Papa Maki, sok pa. Yes, good morning SM Sao at sa napakapoging kapitan po ng Barangay Pamrayan. Ay, alam mo na yun. At lahat po ng ating taga-subaybay ng Paitsana. Sugatan ang isang 44 na taong gulang na babae na itinago sa alias Nida matapos na bigla na lamang saksakin ng isang alias Rolly, 24 na taong gulang, umaga nitong ika-6 ng Agosto sa presenteng taon sa Barangay Gadgaron, Matnog, Sorsogon. Ayon sa impormasyon, alas 9:40 ng umaga, habang naglalabas sa harap ng kanilang bahay ang biktima nang bigla itong sinaksak ng 3 beses ng sospek. Bago ang insidente,
Dinakit pa umano ng sospek na maglabalang ang biktima dahil siya ang itinuturing nitong guardian angel. Saka ito inundayan ng 3 saksak. Agad naman na isinugod sa Matnog Medicare Hospital ang biktima bago mailipat sa isa pang ospital sa lungsod ng Sorsogon. Samantala, nasa kustodiya na ng Matnog Municipal Police Station ang sospek para sa tamang disposisyon at dokumentasyon matapos itong mahuli sa kanilang isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez. Yan. Buwan na naman yun, ano? Sinaksak. Sinaksak. Ay, grabe. Ano na tayo? Ano na tayo ngayon? Oo. So dapat magkaroon talaga ng hand in hand, close coordinations ang barangay at saka Komunidad ang community at eskwelahan. So dapat ganun yun. Kung giti-gitiun man, haliuntaan pagiging giti-gitiunta kay dili taman kaya ang saro na trabaho kung wara kita coordination sa mga nakapalibot sa aton. Saka nanabay ka magpaparagiti kita, mas may nga na meron tayong mga friends. Di ba? Masarap maging kapwa. Ayan. Ito kasi ang hindi minsan matanggap. Ito ang isa sa reason siguro. Personal na opinion ko to. Ito yung isang reasons bakit mayroong problema yung coordination o yung communication between barangay and then ang eskwelahan. May reasons behind dyan eh. Pero kung ano man ang reasons na yon, as kami umaapila na sa inyo, dapat kung ano man mga kung personal man na reasons yan, sit aside tabi nindo. Kasi ang pinagsisilbahan natin ay ang community. Alalahanin po natin, tayo na mga barangay officials. Ito, sa side namin, o hindi naman ako pumapabor kung ano man, pero ang sinasabi ko ngayon is, alalahanin po natin mga barangay officials, na tayo ay elected by the people, we need to serve the people. Regardless kung taga saan yan, regardless kung sino man ang pumapasok sa atin dyan, dapat ang pagsilbi natin sa kanila ay pantay-pantay. Ipasok natin to sa eskwelahan. Kung sino man ang mga estudyante na pupunta dyan, saan man barangay, dapat ang pag-treat sa mga estudyante na yan na pumapasok sa eskwelahan ay pantay-pantay. Sa side naman ng eskwelahan, dapat isit aside natin kung ano man ang personal ninyo na problema sa mga kapitan nindo, sa mga kagawad nindo, isit aside nindo yan. Kasi kamo bilang mga nagbibigay ng tamang ehemplo, nagtuturo sa mga estudyante, kami din, ako din, naging estudyante, dapat tayo magturo sa tama na proseso. Kung kayo may personal na problema sa kapitan, wag nyo nang damayon ang mga teachers para ito na kapitan o kagawad na ito sabihan niyo, ay masyado ngayong problema ngayon na isirog sa lain ni na magayon. Saka ang kapitan, ha? Kaya nga the word is kapitan. Kapitan baga, kakapitan. Yan. Sa kakapitan, kaya nga ni kapitan, ibang kagawad. Kasi ang kagawad, ang ibig sabihin ng kagawad, yung meron ka lagi ipapadala, ipapagawad mo sa iya. Ang pagsakat, pagbaba, gawa na daw ngayon eh. Ang kapitan, lahat ng oras, makakapitan. Ayun. Mahalin ninyo ang kapitan. Sabi nga ni Kap kanina, we are elected by the people. Tapos kaya lang, sabi nitong ano ko, sabi niya yan. Yan. Mahirap kasi pag nagsusolo ka sa buhay. Ayun, wag kayo magsulo sa buhay. Nandito lang naman kami para kayo ay alalayan. Oo. Nandito kami para alalayan. At ano? Ay, nako. Kaagapay nyo. Yun, palagi ako nasasamid. Lalo na pag Monday, nasasamid talaga ako lagi. Ang dami kong sasabihin, pero wala na ba. Oo. Basta ang sabi ni Kapkan niya, we are elected by the people, ha? Not by the politician. Wala naman.
Ikaw na naman, ha? Nagsabi lang ako. We are elected by the people. So, we need to serve the people. Yun naman yan eh. Kasi pag may election, hindi naman yung kung sino man ang sinisilbi natin. At saka sila din. Tingnan natin yung bata na nagkaroon na ng ganyang karanasan, may tantrum na yan. Pobya na yan. Takot na yung pumasok. Takot na. Kaya ako, sa amin, may mga taga-ibang barangay na pag-uwi nila, yung nasa tabi na mga head size na mga boulders at saka yung mga tinanggal sa kalsada, yung mga PCCP na tinanggal. Ang ginawa nito, pinadaanan ko na tabi ka mo, ha. Ang ginawa ng mga anak ninyo somewhere dyan sa pag-alis sa sa eskwelahan, papunta doon sa area na yon, sa Purok 7, papunta pa ron, pinapalalahanan ko ulit kayo na yung mga bata ninyo, yung mga anak ninyo, pagsabihan ninyo kasi 1, 2, 3, 4 yun na estudyante na naglagay ng mga head size na boulders at saka yung mga PCCP na tinanggal sa kalsada, hinarang nila sa kalsada mismo. So, na-trace ko na po yun, pero hindi ko na pinost yung case o kung ano, pinagsabihan lang natin kasi sabi ko nga, wag mo nang ulitin kasi mas maraming magiging problema tayo dyan kung kayo nakapag-aksidente o may na-aksidente na sasakyan dyan tapos yung root cause pala ay yung mga nilagay ninyo na head size na boulders. Parang trip-trip lang ba? Trip-trip lang. Akala nila hindi natin matitrace. Duman sila dun sa area. May CCTV din dun. Yun. Sabi nga natin, ang barangay, talagang nakapwesto ang mga CCTV niyan, protection yan. Hindi lang sa barangay, kasama na pinoproteksyonan yan yung mga mag-aaral natin. At kasi pagka, sabi nga natin, may close coordination ng eskwelahan at barangay. Kahit papano, yung nangyaring ganon, madaling ipatawag kung sino man yun na residente ng barangay. O sabihin pa, yung nag-trip-trip na yun, hindi taga dyan sa barangay ninyo. At least, magkakaroon ng assurance ang barangay council na sige na po, papasokin nyo na ang anak nyo at maglalagay ako doon ng tanod or somewhere na talagang sasabihin natin na hindi na po mauulit yon kasi may coordination na. Pero pagka ganyan kasi na parang wala tayong pakialaman, mahirap na. Kaya nga, yun ang sinasabi natin, maganda yung mga barangay council pag elected by the people. Ibig sabihin na naman yung aking partner. Sabi ko lang na elected by the people. Dapat naman talaga, elected by the people, serve to the people. Hindi to the 1 or 2 or 3. Basta ang sinasabi ko lang, inelect kita, pagsirbihan ta. Lang kita dapat magreklamo kung mapagal. Pag napapagal kita, ang gibuon ta o pag napapagod na tayo, ang gawin natin, magpahinga tayo. Pero hindi dapat huminto. Magpahinga lang. Kung ano yung mga maghurup-hurup ba, sabi sa misa, paghurup-hurupan ang ebanghelyo ngayon yan. Pero at least yan. Para at least makamove on tayo kung anong dapat para sa mga tao. Hindi yung sabihan ka na, sige na, matulog ka na muna para makapagpahinga ka. Habang natutulog ka, hugasan mo yung mga pinagkainan. Parang ganun. Okay, happy watching muna kay Kaloy Camacho. Shout out. Yan. Si Ma'am Bebot Hilianoras, good morning, Sao and Cap. God bless you always. Good morning po. Si Kagawa Dante Diata sa Balete. Morning po sa indong dua na guwapo. Yan. Tama ka dyan, Kagawad. Ito si Marjon Naag, sabi niya, police visibility nandagdagan ang barangay tanod. Oo. Ito kasi sir na police visibility, sa totoo lang, kulang yung mga kapulisan natin. Kulang aminin natin sa hindi. Kulang naman talaga ang mga pulis natin. Kaya nga nagkaroon ng mga force multiplier na nandyan dapat ang mga barangay official at saka mga tanod. So yun. Para makatulong yung barangay, makapag-augment dun sa sinasabi natin na police visibility, nandyan yung mga barangay tanod in supervision ng mga barangay officials para at least matulungan din.
Kasi kung aasa lang din tayo sa pulis, kulang na kulang talaga. Oo. Kaya nga yung 'di ba maraming training na kinukondukta yung different agencies like ano nga niya yung mga kapulisan. Meron silang mga tanod na tinitraining sa ganyang mga mga pag-action ng emergency. Yung CDRRMO o MDRRMO, nagpapatraining sila sa barangay. Kung may mga sakuna na biglang dumating, meron ng knowledge, di ba, Kap? Yung mga first aid, mga tinatawag nating paunang lunas. Kaya, yung problema ngayon sa eskwelahan, yun lang ang tinatanong natin. Gaano ka-close kayo ng relationship sa barangay? 'Di ba? Kasi hindi naman natin wala naman sigurong isang eskwelahan na lahat ng teacher diyan is galing diyan sa barangay, 'di ba? May mga karamihan diyan dayo na tinatawag. So dapat ang sa atin lang din, hindi naman porque barangay official tayo, sabihin natin na ganito. Hindi, ang sa atin lang naman ang common good ng lahat. Ayun. Sabihin na natin na mayroon talagang mga indifferences ang tao. Meron hindi pagkakaintindihan kung ang sinasabi ng kabila ay Tagalog, ang sinasabi ng kabila ay Bisaya, ay hindi magkakaintindihan yan. Kasi pag sinabi na bitaw na, ang sabi ng Tagalog ay bitaw na, binitawan niya. Yun pala sa Bisaya, iba din ng term. So magkakaroon ng miscommunication yon. Hindi nawawala yon, pero dapat ang intindihin natin o alalahanin po natin na lahat tayo ay kailangan magserbisyo kung ano man ang profession na mayroon tayo ngayon. Oo, para dito lang sa atin. Pumunta ka dyan sa Bacon. Sabihin, so, ayaw mo yan, nakagatan. Pero, speaking of kagatan pala, no? Mamaya-maya, may ginatan na isnakan o merindahan tabi. Magkaiba talaga meaning doon. Kasi, pero mo sa Bacon, ang aso pala, nakagatan. Isa pa. Ito na sa jeep. Biruin mo yung jeep, totoo nila. Ganon yun. Communications po yun. Para maiwasan, para maiwasan natin yung mga problema o yung mga sinasabi natin na autonomous region na hindi na pwede pakialaman o whatever, magkaroon tayo ng dialogue para at least yung mga indifferences ng bawat isa masolusyonan. Autonomous region, pero ang budget ninyo galing din sa gobyerno. Yun nga, di ba? Gobyerno din. Walang pakialam, autonomous region. Bahala kayo ng budget ninyo pagka ganyan. Sa inyo na. Kayo na kung anong gusto nyo, pero government pa rin. Government pa rin yan. Huwag natin sabihin na kami ganito. Ay, hindi. And kahit sabihin natin, dyan sa mga different place, like kasama ng autonomous region, always na dapat nyong isipin, you are elected by the people. Yun. Diba? So, you are elected by the people. Serve the people. Not the politician. Pero di ba yung mga politiko rin, people din naman yun kaya pwedeng yun din ang nag-elect sa inyo. Kasi kasama din sila sa bumuboto Kaya generally serve by the people. Ayun na yun. Si Senator Chis Escudero, di ba? Kahit barangay election, umuwi pa sa buhatan para magboto. Kasi mandatory yun. Ibig sabihin nun, isa yun sa karapatan natin at na saka, pumili. Ipinapakita nila, kahit governor na ako, mayor ako, or senador ako, pinapakita nila yung kahalagaan ng barangay. Kaya bumoboto sila. Kasi kung wala rin naman ng barangay, wala rin naman city o munisipyo. Kung walang city o munisipyo, wala naman probinsya. Kung walang province, wala ning national government. Ganun lang naman yun. So now, ang DepEd naman, mayroon naman hierarchy yan Mayroon naman silang hierarchy. Parang ganito din ang barangay. May hierarchy din yan. Kasi sinusunod ng barangay, local government code. Hanggang sa gobernador. Hanggang sa kataas-taasan. Kataas-taasan. So sa level lang ng province, sa level lang ng barangay, hanggang gobernador yan. Isa lang ang sinusunod yan. Local government code. Ang ganda ng discussion natin, Kap. Kasi ito nga yung napapanahon ngayon. Actually, sabihin ko na rin ngayon, mamayang 1:30,
Ngayon alas 9, mag-alas 9 na ata. May meeting ako. And then mamayang 1:30 may meeting din ako. Isa dun sa mga audience natin ay ang eskwelahan natin doon sa amin, yung Pamorayan Integrated School. Dadalo sila doon sa pagtitipon na yon, sa meeting na yon. Kasi isa din sa kailangan natin ma-discuss. Although bago ang facilities ngayon ng Barangay Pamorayan, tiningnan ko along the way, tiningnan ko halos lahat ng mga youth. Pasalamat naman tayo dun sa mga youth natin, ano? Nakakatuwa. May mga dumadayo sa atin. Nakakatuwa naman kasi maraming taga-ibang barangay na pumupunta doon para maglaro ng basketball. Pero dapat may manera din, may tamang guidelines din. Kasi minsan, tayo ngayon na mga naglalaro, gusto natin maglaro. Oo. Kaya lang... At hindi nyo naman pinagkakait paglaruan. Ay. Yun. Kaya lang, may nakikita na ako ngayon na pag hindi natin to ginawa ng solusyon, magrereklamo ang school nito kasi ang facilities natin malapit lang sa eskwelahan. Oo. Pag nagpanay ang laro natin na during... bakod lang ang pagitan? Oo, bakod lang eh. During school hours, magkakaroon tayo ng problema niyan kasi makaka-disturb na tayo doon sa mga estudyante, doon sa eskwelahan, sa mga rooms na ongoing ang kanilang pagtuturo, ongoing ang kanilang klase. Oo. So, dapat maayos natin yon. Ito yung paraan natin ngayon. Kaya sinama ko na rin sila sa meeting. Dialogue to Close coordinations to na tinatawag. Kasi hindi pa man nangyayari. Nakita ko pa lang, inobserve ko lang kasi nang nakaraan linggo pa lang naman to na kuwan sa atin na court. Inobserve ko to. Kahit na may eskwela, may naglalaro. So, kailangan natin ma-maintain ang peace, ang kaayusan within sa perimeter ng eskwelahan. Oo, yung katahimikan. Yan, siyempre, katahimikan. Pero kung okay lang siguro yun, Kap, maglaro kayo ng basketball, walang oras, 24 hours. Kahit may klase dyan, pwede kayo maglaro, siguraduhin nyo lang na hindi nyo i-dribble yung bola. Pag nagawa nyo yun, okay lang. Isa din sa gusto ko nang i-topic para at least ito kasi mga nararanasan natin na-experience natin sa iba't ibang lugar. May facilities din minsan na galing ang pondo sa national government through sa ato na ginagalangan na congressman o mayor o gobernador. Minsan ang facilities na yun dahil sa walang lupa yung barangay, pinasok doon sa loob ng eskwelahan. Oo nga. May ganun May mga covered court. May mga covered court. Marami. Nasa area sa eskwelahan mismo, sa perimeter, nasa loob. Ngayon, minsan, ang nagiging problema dyan, hindi na rin makagamit. Yung mga, hindi na makagamit. Outsider. Yung mga, yung taga-barangay mismo, kasi ayaw na sila pagamitin. Dahil sa amin yan Nasa amin yan, sa loob pero yan hello, alam ko naman yun. Hello, hindi sa inyo yan. Sa community yan. Oo. Why na hindi kayo mag-uusap-usap? Kasi ito, narinig ko na to Bakit, Kap, yung ganito namin, hindi kami pinapagamit ng eskwelahan. Pag ganito, may activity kami, hindi kami pinagbibigyan. Alalahanin natin na bago naman yan na ipasok sa inyo sa loob ng eskwelahan na yan, meron kayong dialogue na pag gagamit ang barangay o gagamit kung sino man, dapat may schedule. Dapat may ganito. Mga activities nila sa barangay, hindi sila nakagamit. Yun. Kaya sa atin, hindi pwede na ako unta ang saro na bagay na kunwara man ini, dili man ina nangyari, naigwa ka mo sana. Oo. At saka, simple logic lang. Yung eskwela ninyo, nasa barangay namin yan. Sa loob ng barangay namin yan. Kung gusto ninyo, ayong paggamit. Sabi nga ni Bagasan iba na pilosopo, hakwatang yan. Wag ganun. Oo. Kasi ang iba talaga, ang ginagawa, pinapadlakan pa yung gate. Okay naman yon. Wala naman problema doon sa pagpadlak kasi for security purposes. Pero nung time na kailangan mo ang facilities, hindi ka magagamit kasi ayaw ipagamit sa inyo. Yun ang masakit doon. Sabi ko nga, parang nga hindi magamit. Alma, Sabado at Linggo, Biyernes ng hapon ipapadlak. Wala na. Wala na. Hindi ka na makapasok dyan. Pag ganun.
Kaya wag sanang ganun. Give and take tayo. Yun lang ang pinaka-importante yung sinabi ni Kap. Hindi yan sa inyo. Hindi yan sa inyo. Sa komunidad yan. Sa community yan. Oo. At saka, hindi yan budget galing sa inyo. Galing yan sa Espersos. Siyang kakahagad nin assistance sa mga barangay official. Pakanto sa mayor, sa ato na ginagalang na mayor, sa gobernador, ni sa congressman, hagad sin gibo ni resolution, etc., etc. And then, naibutang na sa area nindo. Tapos niyan, dili na nindo pagamiton. Kasi, Kap, ang nakikita ko rin yan kasi, nung nilagay yan, maganda pa yung mayroon pang harmonious relationship ang head teacher at saka ang barangay. Ang problema nito kasi, nagre-reshuffle din sila eh. Yung pumalit, akala niya kung yung naratnan niya, property na yun ng eskwelahan. Ay, hindi. Kaya, yun ang nangyayari. Alam naman natin kung tuwing kailan umaalis sa mga principal, yung mga head teacher natin, every 3 years. Pero every 3 years. Every 3 years yan. Pero hindi dapat ganun. Na porket umalis ka na dyan, yung pag-alis mo, iba naman ang gagawin dun. Kung yan ay facilities galing sa Espersos na pinagalan sa mga barangay official, kaipuhan mo yan, ipagamit sa mga barangay official sa activity ng barangay kasi hindi sa inyo yan. Nagkataon lang na yung lupa ay sa inyo. Pero yung facilities, hindi naman kayo magkakaroon yan kung wala naman Espersos na ginawa yung mga barangay officials. Kaya dapat, ang gawin na lang natin siguro, ang gawin ninyo, kasi hindi naman sa amin to ito sa ibang barangay, mag-usap naman kayo uli para at least magkaroon kayo ng dialogue kung paano, kailan kayo pwedeng gumamit ng facilities ninyo. Oo. Kasi karamihan naman ng mga activities ng barangay, ginagawa yan Saturday, Sunday para hindi nga maka-istorbo. Yun naman yun. Pero kung hindi nyo pa pagagamitin, kaya nga, ang isang purpose ng mga ginagawa na yan is evacuation center. Paano kung in case of emergency, nakapadlock yan dahil Saturday, Sunday, sasabihin mo dun sa Baguio, wag ka mo nang tatama sa amin ha, wag kang tatama ng Saturday, Sunday, nakapadlock yung yung gate ng covered court namin. Wala kaming pupuntahan. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Kasi ang purpose natin, we need to serve. Oo. Hindi dapat tayo pagsilbihan. Alalahanin natin na tayo ay pare-pares lang din. May ginawa o may sinumpa ng mga barangay officials, yun ang ginagawa ng mga ibang barangay official. Oo. Iba, I don't know sa iba. Pero kayo din, may sinumpan din naman kayo na kailangan ninyong ihasa, turuan ang mga bata na mag-aral sa kagandahang asal. Yun. Pero kung halimbawa kayo nagtuturo, kayo nangunguna sa hindi dapat gawin ng mga bata, sino naman ang magkukol ng attentions ninyo? O di ba? O kaya dapat ang barangay at saka yung eskwelahan, para hindi na mangyari yung mga nakikita natin na nakapost sa social media, hindi mangyari na sorry naman doon sa teacher po na binaril, hindi yun mangyayari kung nagkaroon sana ng close coordination ang barangay at saka yung eskwelahan. Kasi alam naman niya, kasi ano ba nangyari doon? Dapat na-anticipate sana yun para hindi nangyari yung ganong situation. O yung tulad nun, may binubugbog sa loob ng eskwelahan. Tulad nun, may binubugbog paglabas ng estudyante sa labas na ng eskwelahan. So ano yung magiging malaki pong papel natin ng mga barangay official and then ang mga teachers? Dapat nga pag ganun, sa totoo lang, kahit sa loob pa ng eskwelahan, para maging tayo, fair and balance sa gagawin natin, dapat yung teacher nagsabi na lang, doon na natin to ayusin sa barangay. Kasi may mga time na ganun. Minsan, sinasabayan pa yung teacher. Kasi mas malapit sa kanya yun eh. Minsan kasi, in fairness naman sa mga teachers, may mga ganun. Pero sa nakikita ko naman, pag mga ganyan na may mga fist fighting sa loob ng school, ang nangyayari is talaga kung sino man yung mga may officers man dyan na nagtitake, naggigibo sin actions para at least ma-pacify, para maayos yung magiging problema. So, in fairness sa iba, may mga school na ganun. Pero minsan, nagiging bias din. Yun yan sinasabi mo. May minsan talaga nagiging bias din. Kaya sa amin, sa area, sa barangay, kung ito kamag-anak ko na nagpasaway, nag-inhibit ako dyan. Hindi ako pwede ang magkaroon ng pagbibisay dyan, mediation dyan. Kasi
Kamag-anak ko yan eh. Kahit ang personality ko hindi naman tayo kumakampi, pero iisipin pa rin ng tao na ikaw ay kampi doon dahil sa kamag-anak mo. Para wala pamangkin. Tulad yan. Para walang masabi kung sino man, mag-inhibit ka. Maghanap ka ng mga tao na pwedeng mag-mediate dyan. At least, hindi ikaw diretso ang mag-mediate. So, may ganun. Yan. So, kumbaga, may ganun. At dapat ganun. Oo, isipin natin tayong mga opisyalis, we are elected by the people. The people. Ang ganda ng natin Yan ang natin ngayon, yung tagline dyan sa mga barangay. You are elected by the people. Yes. Hindi yung inilik ako ng kataas-taasan. Alam mo na kung sino yun. Bayaan mo na yun. Mahalaga ngayon. Mamaya mag-alas 9 na. May meeting po ako na alas 9. Okay. So, yun. At inabot na rin tayo ng oras, Kap. Tama-tama sa meeting mo. 40 na. Oo. So, Kap, hingin ko na lang ang iyong mensahe. Okay, sa lahat po ng listeners natin, viewers, so saan man dako kayo ng Pilipinas, saan man dako nakakarating ang ating programa, malugod ko po kayong inanyayahan sa mga dialogo na ginagawa ng barangay, ng ating barangay, para magkaroon ng mga kalinawan, ang mga katanungan ninyo, kung kayo may mga katanungan, sa pamahalaan man, sa liderato man po ng aming eskwelahan, Pamurayan Integrated School, sa panginginat po ng atong ginagalangan na principal si Ma'am Dulot, saludo po kami sa inyo sa paghatag nindo sin maray na serbisyo sa mga taga-Pamurayan. Hindi lang sa mga taga-Pamurayan, sa mga estudyante na nag-aaral dito sa ating lugar. So again, maayos ang communication, maayos ang coordination, kaya walang problema. So ito lang naman, na-open natin kasi may mga school na hindi nagkakaroon ng intindihan yung mga barangay official at saka yung principal o kung sino man. Ito, reality na nangyayari. Tanggapin na natin yan. Pero hindi natin makakamtan kung ano man ang gusto natin makamit kung magkakaroon tayo ng barriers between eskwelahan and then ang barangay official. Oo. At saka sa mga teacher, sabi nga ni Kap, alisin natin yung pagiging giti-gitiun. Set aside natin yan kasi lahat naman tayo may mga sinumpaan na tungkulin. Set aside natin ang mga personal natin. Kung kayo ay may personal na problema sa mga barangay official, lalo na halimbawa sa akin, set aside nyo yan during sa pag-tour of duty ninyo. Kasi walang mangyayari dyan kung idadamay ninyo ang mga personal ninyo na problema kung during the time na igwa ka mo sin session o igwa ka mo sin pagtuturo o minsan ang ginagawa natin, kwento tayo ng kwento pero hindi natin alam kung saan nagmula ang problema na created by sino man. Yun, tamang-tama mga kaibigan. Sabi nga wag mong, kung yung galit mo sa kapitan, wag mong idadama yung buong council. Kung gigitian ka, so wag mong damayin ang lahat, diba? Parang sa pamilya yan. Kung may pinaboran ka na isang anak, magtatampo yung isa. Dapat fair. Okay? Okay, so pinabot na kita ka na oras kan pamaram para naman sa saro na naman naging makabuluhan na mga talakayan tadigdi sa programang sa tuyang inuurgulyo Monday and Wednesday. Okay? Para sa programang nagbibigay ng aral. Yan. Minsan nag-aral? Ano pa? Saka date na pasaring. Dito pasaring. Natural. May lambing lang. Pero yun naman ang mga pasaring natin, may mga basis yan. Lalo na pag tayo nagsalita, may basis yan. Ibig sabihin, hindi naman tayo nagsalita dito for the sake of what? Hindi. Yan. May mga basihan yan. At saka yan ang mga sinasabi natin ay talaga nangyari yan. Okay. So, mga tuga, mamaroon na po kami. Ang sinulgod si Rosario Mistoso, kasi ibahan si Kap Arles Hanaban kan Barangay Pamurayan. Sa Giraray, Maraynal daw po asin Diyos Mabalos para po sa programang Fight Sana!